Guys, dito tayo para check natin yung maintenance reset na nakalagay yung naka-indicate doon na i-bibir. So tara guys, samahan nyo ako, check natin. Guys, bali, pakita ko sa inyo, on natin yung motor. Nag-indicate po sa kanya yun. Punta tayo dun sa yan, click lang natin yan, tapos punta tayo dun sa settings guys. Yan, punta tayo dito sa settings. Yan. Yan. Tapos click nyo lang, then bababa kasi information reset. Yan. Yan, tapos maintenance reset guys. So makikita nyo rito guys, yung beaver ko nag-appear na siya, 3,200 na nga ako eh. So dapat yan mga 3,000 km ma-check na yung beaver. So yun, indicate niya, so nag-indicate siya na beaver. Sabihin, kailangan mo siyang i-check every 3,000 km, 4,000 kilometers guys. Ayun yung interval niya eh, 3,000 to 4,000 kilometers. Kailangan mo i-check itong beaver para masigurado mo. Yan. Yan po. Para bago natin, para masigurado mo na hindi crack, walang crack yung beaver natin. Kasi isa sa nagiging cause yun para mag-slide or mag-drag yung motor natin. Okay guys. So, yun. Mamaya natin i-reset yan guys pag na-check na natin. Okay? So, i-back na natin guys. Yan, back lang. Yan. Okay, so patayin natin. Punta tayo dun sa CVT guys. So, yan guys. Bali, kailanganin lang po natin ng 5mm na Allen wrench pangkalas dito sa play ring ng CVT cover natin. So, unahin natin tatanggalin yan, yung CVT play ring guys. Yan. So, gamit ka lang ng Allen wrench, pihitin mo lang siya ng pakaliwa. So, ganun po siya. So, yun po. Kalasin lang po ng ang Allen wrench. Ayan. Na 5mm. Bali, paikot po yan. Na kakalasin nyo. Yan. Meron pong goma siya. So, bali, 6 po lahat yan na tornilyo niya. Natatanggalin nyo. Yan. 2 po sa bandang gitna. Yan. Isa yan. Tapos yung kabila sa left side. Yan, meron din siya. So yun po, kailangan matanggal lang lahat yan at para mahugot natin yung pinaka-flaring ng CVT cover. So yun guys, meron pa isa dyan na kailangan tanggalin para matanggal natin itong pinaka-CVT flaring guys. Yan, tanggal na po siya guys. So bali ito po lahat yung natanggal natin guys. Bali 6 na tornilyo ito na alin yung ano niya pangkalas, may goma po siya guys. So pare-parehas naman po yung haba ng tornilyo, kahit na magkapalit-palit kayo ng paglagay, bali okay lang po yon. So yun po, pwede nang tanggalin siya. Bali angat lang ng bahagya yung ano cover para yung air filter para mahugot. So, ganun po siya guys. Yan. Hilahin lang siya para lumabas. Yan, ganyan lang po. Yan, tanggal na siya. Ngayon, kung gusto mo na medyo maluwag, yan, tatanggalin mo yung tornilyo na yan, magkabila. Di isa rito, tsaka isa sa kabilang dulo. Number 10mm na tornilyo yun. Yan, so, tatanggalin na rin po natin yan guys. Ihiwalay na rin natin yan. Bali tatalian lang din natin yung pataas mamaya. Pag natanggal natin, kuha lang tayong tali at tatalian natin yan. So ito yung isa, gamitan mo lang T-range o socket range na may extension para mas maaluan magtanggal. So ito yung sa kabila guys. Yan, pihitin lang din ng pakaliwa. Yan, ganyan lang po. So po ito yung filter ng CVT natin. Yan, may filter din po siya para sa alikabok. So nakita nyo, sobrang alikabok na siya. So ito washable naman ito, foam lang siya. Gagawin natin dyan, hugasan lang natin mamaya. Yan, sobrang kapal na yung alikabok niya. Ang purpose kasi niyan guys, para hindi rin makapasok na todo yung alikabok dun sa loob. Para iwas tayo sa maintenance ng mabilis na maintenance natin sa CVT. Isa rin po yan, kaya pag sobrang dumi na at nakapasok ang dumi sa loob,
mag-i-slide po yung belt natin, kaya nagdadrag sa rin po yun guys. Kaya kailangan natin i-maintenance. So ito po yung pinaka flaring natin guys. So makita nyo may foam siya. Yan. Yan. Ang purpose ng foam nyan guys, para hindi mag-vibrate dun sa mismong CVT cover. Yan. Diyan nakalapat dyan guys, yung mga foam na yan. Para may iwasan po ang vibration. Bali ito guys, itong pinaka air filter natin, iangat lang natin. May hose yan sa likod. Yan, hugutin mo lang. Yan, ipakita ko rin po. Ito yung hose guys, yan. Para may angat mo lang todo, hugutin mo lang. May clip lang yan. So, pisilin mo lang yung clip, mahugot na yan. So, ganun lang kasimple. Tapos ito, tatalian na lang po natin pataas para mas malaman tayong mag-backlash ng pinaka CVT cover guys. So yan guys, bali ito po tinalian na natin. So yan, inangat lang natin. Hindi natin hinugot ng tuluyan yung air filter guys. So inangat lang natin siya para matanggal natin to. So makita nyo sobrang dumi siya. So yan, malilinis na po natin yan tuluyan at mababaklas po natin yung pinaka CVT cover guys. Yan yung alloy niyan. So yan po, bali ang kakalasin po natin lahat ng tornilyo. Yan, isa yan dyan. Bali 10 po lahat yan yung kakalasin natin yan na tornilyo. Bali 8mm po yung gagamitin natin dyan na T-range or socket range na may extension guys. Yung gamitin natin. Bali 10 po yan na paikot na tornilyo. Yan. Meron sa baba. Yan po yung mga kakalasin natin. So yun guys, umpisa na po natin magbaklas. So ito po, isa-isayin natin siya na tatanggalin. Yan po. Yan, ito yung pang dire-diretso lang po yan, bali paikot lang po yan ang gagawin natin dyan pagtanggal. So yun po, ganyan lang. So kung bago po yung motor mo na mabaklas, ngayon pala mababaklas guys, medyo matigas po yan baklasin. So alari lang po ng pagpihit para hindi siya ma-lost thread. Yan, gamitin nyo lang ng T-range or socket range guys na may extension. Number 8 po yan, yung tornilyo na yan guys, paikot. So ganun po karami guys yung tatanggalin mo ng tornilyo dyan. Yan, paikot po yan sa ilalim hanggang doon sa tagliran guys, sa bandang kanan. Yan. Yan, ganyan lang po ang gagawin guys. Bali pang huling tornilyo guys. So yan po, natanggal na po natin. Ito yung tornilyo lahat na nakuha natin, bali 10 piraso. Ano po yan, kahit pare-parehas naman ang haba niyan. So pwede mo siyang mapagpalit-palit pag binalik. Yun po, pwede natin hugutin itong pinaka CVT cover guys. Yan, housing. Yan. So yan, natanggal na po natin siya. Yun. So madumi po yung housing guys. So lilinisin na lang po natin to. Yan, tatanggalin natin mga dumi na yan. Gamitan natin ng degreaser. So yun po, bali check na po natin yung belt. Tingnan lang kung may mga lamat. Yan. O kaya crack po yung belt. Kasi isang nagiging cause po yan para mag-slide or mag-drag yung motor nyo guys. Tapos susunod na rin po natin itong pinaka bell housing guys ng clutch. Kakalasin din po natin yan. Yan, check na rin po yan. At lilinisin din po natin yung loob nitong bell housing tsaka clutch lining. Malamang may dumi po rin yan dyan. Kasi sa umaga po, nakakaramdam din ako ng drag sa umaga. Pero pag umandar na siya ng matagal, nawawala na po yun. So yun po, i-check natin ito ng buo. Yung kakalasin natin yan. Gamit ka lang ng Y-tool po. So kailangan mo ng Y-tool. Yan. Lalagyan mo lang siya dyan. Suot mo lang. Tapos pihitin po natin ng 19mm na
socket range. Gamit po kayo socket range para siguradong hindi ma-damage yung tornilyo nyo guys. Yan, socket range ang gamitin nyo dyan. Yan, ganyan lang po siya. So, natanggal na natin. Logan na, yan. So, yun po, ready na siyang tanggalin itong bell housing ng clutch. Yan, hugutin lang po siya. Yan, ganyan po. Yan. So, bell housing lang matatanggal natin guys. Yan. Hindi naman natin tatanggalin. So, yung clutch light na hindi natin tatanggalin. So, makita nyo guys, ang dumi na ng bell housing ko. Ayan o, puro alikabok. Yan. So, lilinisin po natin to. Pakita ko sa inyo. Ayan yung dumi guys, ano naipon sa bell housing. O. Isa yan sa nagiging cause ng dragging guys. Yung dumi na yan, dumi ng alikabok galing sa labas na nakakapasok pa rin, at saka isa pa, bukod dun guys, dumi rin ng clutch lining yan guys. Kaya na-advise ni Yamaha na mag-ano ka ng 3,000 to 4,000 km. Kailangan kang maglinis nito para maalagaan mo itong bell housing, hindi siya magasgas. Kasi pag hinayaan mo guys, bali yung dumi na yan, kakayod po yan sa bell housing at madadamage yung bell housing mo guys. Yun po yun. At nagiging cause ng dragging. So, isa po yan. So, sa dragging po kasi, hindi lang naman yung alikabok ang nagbibigay ng dragging. So, yung belt, pag sira na po, palitin na. Yan, yung pag nagkaroon ng mga crack, i-slide po yon. Siyempre, spring po. Mihina din ang spring, nagpapalit din po dapat yan pag ano. Kasama itong clutch lining, pinapalitan din po yan. Yan. Isa yun sa mga nagiging cause ng dragging guys sa CVT. So yun po, itong itsura ng YE CVT guys. Yan, so nakikita nyo. Yan yung binabrush ko na yun. Yung sa bandang unahan. Yan yung pulley sa unahan guys. Yan yung hindi pwedeng baklasin. Yung pulley po sa unahan na yun ay yung may timing guys pag binaklas mo. So yun po, binalik na natin itong bell housing ng clutch. Yan. So lalagyan na rin natin yung tornilyo nito. Yan. So yun guys, isusunod natin pinaka-bushing ng bearing guys. Yan yung lumalapat sa bearing na 6006 guys. Yan po, NTN ang brand nya. Ito yun, NTN na 6006. Yun yung pinaka-bearing nya. Diyan po nalapat yan. So lagyan na rin natin yung tornilyo guys, yung nut. So yun guys, bali higpitan na po natin, bali kabit na po uli natin itong white tool para makontrahan. Yung iba kasi impact rin sa ginagamit, so tayo mano-mano tayo guys, wala tayong gamit na gano'n. So yun guys, alalay lang ang paghihigpit, bali higpitan na pa kanan yan. Tapos punasan na po rin natin para matanggal yung mga langis-langis guys. Yan. Pag okay na, so ang gagawin po natin, ibabalik na po natin yung cover. Pero applyan po natin ng konting grasa ito, itong portion na to. Manipis lang guys ang ilalagay nyo. Huwag yung ganong karamihan. Para dumulas lang dun sa bearing. Wag yung, so yan po, ang pag-apply po, konting-konti lang ha. Huwag nyo dadamihan ng grasa. Yan, ganyan na siya. Para pag suot mamaya dun sa bearing, madulas po, maluwan siya isuot. So guys, yon, bali bago natin takpan yan guys, try mo natin pandarin ha. Pero sigurado, bago natin takpan. Pandarin ko lang guys. Ganyan siya guys. Ganyan ko lang ng konti. So yun guys, na-testing na natin siya umandar. So bali, ito yung takip niya, nilinis ko na rin. Yan, hindi ko na pinakita guys kung paano brinas. So, pinanghugas ka lang po yan ay degreaser guys. Yan. Degreaser liquid ang ginamit ko dyan guys. Bali,
may mga manchas yan, hindi kayang tanggalin talaga lahat ng degreaser guys. So kailangan mo ito kung gusto mo mapakintab ng gusto, kailangan i-bapping. So babapingin yan guys para matanggal lahat. Manchas, bali may manchas siya guys eh. Yan. Kasi natanggal na rin yung mga dumi-dumi niya guys. Yan. So sasalpak na po natin ito guys, babalik na natin. Bali ito yung bearing guys. So yun po, bali itong pinaka-pinion niya guys, ipapasok mo ito dito sa, tatapat mo dyan sa bearing na yan guys, sa inner. So bali ang number po ng bearing ay NTN 6006. So yun po, itatapat mo na siya na ganyan, pero ingatan mo itong pinaka-seal niya guys, yan. Yan, meron siyang seal. Yan. Ingatan mo lang yung gasket na yan guys, na mapunit pag binalik mo siya. Tsaka may ano naman yan guys, may guide. Kaya hindi ka maliligaw guys pag sinalpak mo yan. So bali ganyan po, i-shoot mo lang sa yung pinaka-pinion, shoot mo lang sa bearing, tsaka yung dito sa may guide dito sa unahan, bandang unahan, sa kaliwa, bandang kaliwa guys. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang po pagsalpak niyan guys. Pag okay na, pag na-shoot na siya, bali tulak mo lang siya. Yan, para lumapat ng gusto. So yun, nakalapat na siya. Bali babalik na po natin yung mga tornilyo na kinalas natin guys. Yung 10 tornilyo na tinanggal natin dyan. So yun guys, bali sana po natin ibalik lahat ng mga tornilyo na kinalas natin. So yan po, isa-isa natin ibalik. Ganyan. So hindi ka naman magkakamali yan guys, kahit magkapalit-palit siya. So okay lang yan. Pag dapat po, bali higpitan nyo, tapatan po, ganun. Yan. So tapatan lang ng higpit. Pag umokay na, pag lumapat na ng gusto, tsaka nyo hihigpitan pa ikot guys. So yun po, kung paano nyo binaklas nung una, ganoon din po ang pagbabalik. So yun guys, since na naibalik na po natin yung cover, so ito yung degreaser na ginamit ko, may mga lilinisin pa tayo na dumi sa bandang loob niya guys. Yan, tubigan na lang natin, apply natin ang degreaser guys. So yun, para kahit pa paano malinis po yung bandang ibabaw. Yan. Bago natin ibalik po yung mga flaring tsaka yung pinaka ano niya, yung air filter housing. So yun po, bali ito yun lang po natin ng basahan bago natin ibalik yung flaring guys. So ito po yung filter kanina guys na foam. So washable naman po yan. So babalik na rin po natin, lalagyan na rin natin sa kanya. So mahalaga rin po ito para hindi humigop ng alikabok itong CVT natin guys. Yan, yun ang purpose niyan. So ganyan po guys, itong dilaw nakaharap dito sa iyo yung dilaw. Yan. Bali ilapat lang siya na maayos. Tapos ibabalik na natin itong cover guys, itong pinaka-flaring. Yan. So may purpose ito kaya ano, kaya may flaring siya, hindi lang flaring yan guys. Nakikita nyo. So pinaka-air intake din po yan guys ng hangin. So kumukuha siya ng hangin galing sa air filter guys. Malinis na hangin ang kinukuha niya. Yun ay binabato niya rito sa CVT para hindi pasukin ng dumi. So yun nakita nyo kanina foam guys. So yun na nga guys, babalik na po natin yung mga tornilyo niya. So yung tornilyo po may mga goma po yun, huwag nyong wawalain guys, yung 6 na tornilyo na yan. Yung mga goma yan. So magkakaparehas lang naman po ng size niyan, ng haba, kaya hindi kayo magkakamali guys. Nilagay. So yun guys, bali i-torque nyo lang din siya ng flies o kaya box wrench kung meron kayo. Pihitin nyo lang yung Allen wrench para maigpitan siya. Bali 5mm na Allen wrench po ang ginamit natin dyan. Bali siguraduhin nyo lang po yung paghigpit para hindi magluwagan pa habang nananakbo yung motor.
So yun po, sunod na natin yung air filter. Bali, kakabit na po natin siya. So makikita nyo guys, yan, may guide po yan. Nakatusok dito sa flaring ng CVT. Yan, yun yung sinasabi ko kanina sa inyo. So hindi lang pala muti yan, may purpose po talaga yan. So kapag tinanggal mo yan, mas madaling humigop ng alikabok yung CVT guys. Yan. So yan po yung kapareha niya. So nakatusok siya yan dyan. So yun, so bali dyan siya kumukuha ng hangin sa air filter box assembly na yan guys. So para kahit paano yung hangin na dadaan sa kanya ay mas malinis bago pumunta dun sa filter ng CVT guys. Yan. So yun po, bali yung purpose naman nung filter, air filter na nasa CVT guys, para hindi pumasok yung dumi sa loob ng CVT housing. So yun po, bali dalawang tornilyo lang po yan na number 10mm. So magkaparehas din po ng sukat yan, yung dalawang tornilyo na yan. So isa sa kaliwa at isa sa bandang kanan. Dulo-dulo lang po ang tornilyo niyan, kaya madali lang siyang ikabit. Yan. So yun po, pag naikabit na natin ito, tapos na siya. Yan. Bali, T-range lang po ginamit natin dyan na, na panghigpit na 10mm. So yun po, punasan na rin po natin para malinis siya. So yun guys, bali try natin pandarin na yung motor. Yan, gagana. So yun guys, okay na. Gumana na po yung motor. Ayos na po. So yun po, bali na check na natin yung V-belt, tapos nalinis na rin natin. Pagdating naman sa control panel guys, punta tayo sa setting, tapos information reset. Yan, tapos piliin mo yung maintenance reset. Yan. Then makita mo yung V-belt. Yan. So i-reset po natin yan para mag back to zero siya uli. Para i-remind ka uli niyan pagdating ng ano ulit, 3,000 RPM guys, kilometer, pang naka 3,000 km, kilometers yan, i-remind ko ulit yan. So cancel mo lang yan, okay, punta ka sa okay para mag-reset. So yun, nag back to zero na siya guys. Ganun lang po yun yung pag-reset nyan guys. Okay na, tapos ibalik na natin sa normal. Bali natapos na tayo mag preventive maintenance ng B3 natin. Case po ay umabot na ng 3,000 kilometers yung V-belt. So chinek lang natin, checking ang PMS para mawala yung dragging, kasi naging problema rin natin ito is dragging sa umaga. So yun po, possible talaga na doon nakukuha yun, yung dragging, madumi yung latch housing tsaka lining. Yun po, yung bell housing madumi kasama yung lining, isa sa nagiging cause ng dragging. So yun po, tsaka B-belt, kaya tine-check din natin, baka may crack na yung B-belt, takbo tayo na takbo, tapos ayun pala, kailangan ng palitan. Isa po yun sa purpose ng preventive maintenance ng motor. Kailangan ma-check mo yung B-belt, baka mamaya putol na pala, mapuputol na pala siya. So awareness lang tayo, ang ginawa natin is predictive. Yun po yung ginawa natin, pre-predict natin yung pagkasira ng B-belt. So yun yun. Kaya nagme-maintenance tayo ng 3,000 to 4,000 km. Every 3,000 to 4,000 km kailangan i-check para ma-predict natin na hindi tayo maputulan sa kalsada ng o sa daan na B-belt. Yun po. So sana may nakuha kayong kaalaman guys sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.